Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang lihim na kakayahan na kalamansi sa pagkontrol na asukal sa dugo at pagbaba ng taba sa tiyan. Huwag palampasin ang mahalagang impormasyong ito. Magbasa at tuklasin ang katotohanan. Marami sa atin ang araw-araw na nababahala sa kanilang blood sugar level, sa lumalaking baywang, at sa mga nakababahalang numero sa kanilang medical check-up, ngunit hindi nila namamalayan na ang mas simpleng solusyon ay nasa kanilang paligid lamang. At ang tinutukoy ko ngayon ay hindi isang mamahaling gamot o isang komplikadong pamamaraan, kundi isang pamilyar na prutas sa kusina na mga Pilipino. Karamihan sa inyo ay ginagamit lamang ang kalamansi upang magdagdag ng lasasa, pakain, gawing sausawan o simpleng pampalamig. Ngunit mula sa pananawang nutritional at metabolic science, ang kalamansi ay nagtatagli ng mga halaga na, kung gagamitin ng tama, ay maaring maging isang mahalagang kasangkapan sa pagpapatatag ng blood sugar at pagbaba ng visceral fat. Ang pinakamapanganib na uringang taba ay ang bumabalot sa mahahalagang organo sa katawan. Ilang pag-aral na sumubaybay sa mga pasyenteng may type 2 diabetes sa loob ng ilang linggo ay napakita na ang mga napapanatili ng ugali ng painom ng kalamansi juice sa tamang oras bago kumain ay may tendensyang mapabuti ang blood sugar level pagkatapos kumain. Kasabay nito, ang nga index na may kaugnayan sa taba sa tiyan ay nagpakita rin ng positibong pagbabago sa paglipas ng panahon. Ito ay hindi isang milagro, kundi ang resulta ng paka-espesipikong biological mechanism sa loob ng katawan. Sa kalamansi, mayroong tatlong kapansin-pansing sangkap. Ang una ay ang citric acid na sumusuporta sa proseso na energy metabolism at nagpapabagal sa pag-alis ng laman ng tiyan, kaya nililimitahan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang ikalawa ay pectin, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang magbigay ng pakiramdam ng kabusugan at magpabagal sa paabsorb ng asukal sa bituka. At ang ikatlo ay ang natural na flavonoid compounds na napapabuti sa sensitivity ng insulin, isang mahalagang salik sa pagkontrol ng diabetes. Kapag pinagsama ang tatlong elementong ito, lumilihas sila ng isang pinaksamang epekto sa metabolic system na kung ilalapat ng tama, ay lubos na madarama ang pagbabago. Gayunpaman, mga mahal ko, ang pinakamahalaga ay hindi kung gumagamit kayo nga kalamansi o hindi, kundi kung paano ito gagamitin ng tama, kung gagamitin ng mali. Ang bisa ay maaring lubhang mabawasan at maaring magdulot pa ang negatibong epekto sa ilang sensitibong individual. Kaya naman sa nilalaman, ngayong araw, tatalakayin natin ng mas malalim ang bawat partikular na aspeto mula sa tamang pagtimpla nga kalamansi juice ayon sa siyentipikong prinsipyo, ang pinakamainam na oras ng paggamit para sa pinakamahusay na epekto hanggang sa mga kombinasyon na nagpapatas na gebisa. Kasabay nito, ituturo rin namin ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami ng hindi nalalaman. Bukod pa rito, bibigyan ko rin ng malinaw na paalala ang mga kaso na kailangang maging maingat sa paggamit upang matiyak ang kalitasan ng kalusugan. Naway maglaan kayo ng oras upang subaybayan hanggang sa dulong video dahil minsan ang isang malit na pagbabago lamang sa pang-araf-araf na ugali ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pangmatagalang kalusugan. At bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang mga ibinabahagi namin, mangyaring mag-iwan ng isang mali na senyales tulad ng isang pagbati o ibahagi ang inyong kasalukuyang sitwasyon. Makakatulong ito sa akin na mas maunawaan at magpatuloy na magatid ng mas praktikal at madaling maunawaang nilalaman sa inyo sa susunod na mga pagbabahagi. Unang bahagi, ang kakayahan ng kalamansi juice sa pagpapatata ng blood sugar. Upang may paliwanag kung bakit ang isang simpleng basong ng kalamansi juice ay maaring makatulong sa pagpapatata ng blood sugar, kailangan ninyong tingnan ng mas malalim ang natural ngunit napakahalagang sangkap na madalas na
Hindi napapansin ng marami ang pectin at hesperidin. Hindi ito mga kakaiba o artificial na gawaing sangkap, kundi mga compound na matagal nang umiral sa kalikasan, tahimik na sumusuporta sa kalusugan ng tao sa bawat pang-araw-araw na pagkain. Una sa lahat, ang pectin ay matatagpuan pangunahin sa puting fiber layer na nasa ilalim ng balat ng kalamansi, ang bahagi na madalas na tinatapon ng marami dahil iniisip na hindi ito mahalaga. Ngunit sa katunayan, kapag pumasok sa digestive system, ang pectin ay matutunaw at liliha ng isang manipis na gel layer na nagpapabagal sa proseso ng pag-absorb ng carbohydrates. Nangangahulugan ito na ang dami ng asukal mula sa pagkain ay hindi agad pumapasok sa dugo, kaya nililimitahan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Mula sa aking pananaw, ito ang tahimik ngunit napakatalinong mekanismong protection ng kalikasan. Kapag hindi nabigla ang katawan sa asukal, ang pancreas ay hindi rin labis na napapagod, kaya nababawasan ang panganib ng pagina sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, ang hesperidin, isang natural na flavonoid na sagana sa balat kalamansi, ay gumaganap bilang isang pinong tagapamahala sa aktibidad na insulin. Kapag tumataas ang edad, hindi ibig sabihin na hindi na gumagawa na insulin ang katawan, kundi ang problema ay ang muscle ay nagiging mas hindi sensitibo sa insulin. Ito ang malalim na dahilan kung bakit matagal na nananatili ang asukal sa dugo. Ang hesperidin ay nakakatulong na mapabuti ang kakayahang ito sa pagtugon na sumusuporta sa mas epektibong paglipat ng asukal mula sa dugo patungo sa mga cell. Mula sa profesional na pananaw, madalas kong inihahalin tulad ang hesperidin sa isang malambot na tulay na tumutulong sa katawan na umangkop sa natural na paraan nang hindi pinipilit o nagdudulot ng biglaang kaguluhan. Hindi lamang doon nagtatapos, ang kalamansi ay naglalaman din vitamin C at polyphenols na mga malakas na antioxidant sa mga taong may panganib sa diabetes o mataas ang blood sugar. Ang oxidative stress ay tahimik na sumisira sa mga cell, lalo na ang beta cells ng pancreas. Kapag humina ang mga cell na ito, unti-unting bumababa ang kakayahan ng insulin production. Ipinapakita ng ilang siyentipikong obserbasyon na ang mga compound sa kalamansi ay maaring makatulong na protektahan ang mga cell na ito mula sa pinsala. Sa aking pananaw, hindi ito isang agarang mahiwagang epekto, kundi isang matibay na proteksyon sa paglipas ng panahon, tulad ng pag-alaga ng isang halaman araw-araw upang hindi ito malanta. Ikalawang bahagi, mga grupo ng tao na lubos na makikinabang sa calamansi juice. Matapos maunawaan ang mekanismo and epekto ng calamansi juice, ang pinakakaabalahan ng marami ay kung angkop ba ito para sa kanila mula sa praktikal na karanasan sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nasa edad na at matatanda. Napansin ko na hindi lahat ay nakakakuha ng parehong benepisyo, ngunit mayroong ilang grupo ng tao na kung gagamitin ng tama ay mararamdaman ang napakalinaw na pagbabago. Ang unang grupo ay ang mga may visceral fat accumulation kahit hindi naman sila sobra sa timbang. Sa edad na nasa hustong gulang, ang taba ay hindi na pantay na nakakalat, kundi nakakonsentra sa paligid ng megaorgano tulad ng atay at bituka. Ito ay isang tahimik ngunit mapanganib na uringang taba dahil direktang nakakaapekto ito sa metabolismo. Ang natural na acid sa kalamansi ay maaring makatulong na i-activate ang mga proseso na energy metabolism na tumutulong sa katawan na maksuno ng taba ng mas epektibo. Madalas kong pinapayuhan kayo na simulan ang umaga sa maligamgam na calamansi juice dahil ito ay parang isang banayad na pangising sa digestive system na tumutulong sa katawan na maksimula ng maayos sa halip na bumagal. Ang ikalawang grupo ay ang mga pre-diabetic o may hindi regular na blood sugar. Ito ay isang napakahalagang yukto dahil kung maayos ang pag-adjust, lubos, ninyong maiwasan ang pagiging umasa sa gamot. Dahil sa pectin at hesperidin, ang calamansi juice ay nakakatulong na pabagalin ang pag-absorb ng asukal at
mapabuti ang tugon ng insulin. Maraming tao na sinubaybayan ko ang nagbahagi na matapos panatilihin ang ugaling pag-inom ng kalamansi juice bago kumain, mas kaunti ang kanilang pagkapagod, mas stable ang kanilang kaloban at hindi na sila nakakaramdam ng biglang pagbaba ng enerhiya. Bagaman maliit, napakahalaga nito sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Ang ikatlong grupo ay ang mga bahagyang sobra sa timbang pagkatapos ng edad. Na 50, sa yuktong ito, ang pagbaba ng timbang ay hindi dapat masyadong matindi. Dahil madaling magdulot ng paghina ng katawan, ang kalamansi juice ay maring makatulong na mapataas ang natural na pakiramdam ng kabusugan, mabawasan ang cravings at mapabuti ang panuna, kaya nakakatulong na kontrolin ang timbang sa banayad na paraan. Sa aking pananaw, ang pagbaba ng timbang sa edad na ito ay hindi ang pagpapapayat sa katawan, kundi ang pagtulong sa katawan na bumalik sa tamang balanse nito. Panghuli, ang grupo nga may chronic constipation, isang napakakaraniwang problema ngunit madalas na binabalawala. Kapag mahina ang digestive system, madaling maipon ang toxins at makakaapekto sa buong katawan. Ang soluble fiber sa kalamansi ay maaaring makatulong na pasiglahin ang peristalsis na bituka na tumutulong sa proseso ng pagdumi na maging mas natural. Marami sa inyo ang simpleng napapanatiling isang basong maligamgam na kalamansi juice sa umaga ay nakakaramdam ng malinaw na pagbabago nang hindi umaasa sa mga malakas na pamamaraan. Mula sa lahat ng ito, gusto kong maunawaan ninyo na ang kalamansi juice ay hindi gamot, kundi isang matalinong tool mula sa kalikasan. Kapag ginamit sa tamang tao, sa tamang paraan, at may sapat na pagtitiyaga, ito ay mabibigay ngang halaga sa matatag na paraan. Ikatlong bahagi, mga potensyal na panganib sa paggamit ng kalamansi juice. Gayunpaman, bago tayo lumalim sa partikular na paraan ng paggamit, kailangan kung sabihin sa inyo ang isang bagay ng prangka, anumang pamamaraan, ganuman, ito natural. Kung gagamitin ng mali ay maaaring maging double-edged sword. Ang kalamansi juice ay hindi exempted sa proseso ng paggamot at pagsubaybay sa mga pasyenteng matatanda. Nakita ko na hindi kakaunti ang mga kaso na naging sanhi ng pinsala mula sa isang mabuting ugali dahil lamang sa kakulangan ng kaalaman. Kaya naman, kung nais ninyong protektahan ang inyong kalusugan sa pangmatagalan, pakinggan ninyong mabuti ang tatlong karaniwan ngunit napakamapanganib na pagkakamali sa ibaba. Ang unang pagkakamali at ang pagkakamaling tinatawag kong pagsira sa lahat na pagsisikap sa isang kutsarang matamis ay ang pagdaragdag ng asukal. Pulot pukyutan sa kalamansi juice. Marami sa inyo ang simpleng nag-isip na magdagdag lamang ng kaunti upang mas madaling inumin. Ngunit mula sa siyentipikong pananaw, halos ganap nitong winawala ang benepisyong kalamansi. Sinusubaybayan ko ang kaso ang isang pasyente na si Mang Ben, 63 taong gulang, mula sa Batangas. Masigazi siyang umiinom ng kalamansi juice araw-araw na may layuning patatakan ang blood sugar, ngunit laking naktaraktak nakpulot pukyutan. Dahil sa takot sa asim, pagkaraan ng ilang panahon, ipinakita ng nga resulta ng pagsusuri na hindi bumaba ang blood sugar kundi tumaas pa ng malinaw. Kapag maingat na sinuri, napakalinaw ang dahilan. Ang pulot pukyutan o asukal ay parehong pinakmumulan ng glukosa at fruktosa. Kapag pumasok sa katawan, mabilis itong mapapataas ang blood sugar. Lagi kong iginigit na kung ang layunin ninyo ay kontrolin ang blood sugar, ang lahat ng pampatamis ay dapat naganap na alisin. Kung masyadong maasim, ang tamang solusyon ay hindi ang magdagdaeng tamis, kundi ang mahalo ang tubig upang mas madaling tanggapin ang katawan. Ang ikalawang pagkakamali ay may kaunayan sa oras ng paggamit, isang salik na madalas na binabalewala ng maraming ngunit direktang nakakaapekto sa tiyan, hindi. Kakaunti ang mga kaso na nakasalamuha ko na kinailangan pang maospital dahil lamang sa pag-inom ng kalamansi juice sa maling oras. Isang tipikal na halimbawa ay si Mang Tony, 59 taong gulang, na may kasaysayan ng gastritis ngunit hindi
pinansin. Matapos marinig na maganda ang kalamansi juice, sinimulan niyang inumin agad pagising habang walang laman ang tiyan. Sa simula, naramdaman niya ang paggaan ng katawan, ngunit pagkaraan lamang ng maikling panahon, nakaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan, pagduduwal at matagal na discomfort. Napakasimple ang dahilan. Ang natural na asid sa kalamansi kapag direktang nakakontak sa walang laman na lining ng tiyan ay magdudulot ng matinding iritasyon. Lalo na sa mga may mahinang tiyan, mula sa aking karanasan, ang litas na prinsipyo ay kung may kasaysayan kayo nga gastritis, ulcer o GERD, gumamit ng kalamansi juice 30 minuto pagkatapos kumain o sa pagitan ng mga pakain kapag mayroon ng natural na proteksyon ang tiyan. At isang bagay na dapat tandaan, huwag sundin ang uso at kalimutan ang pakikinig sa inyong katawan. Ang ikatlong pagkakamali, bagaman tahimik, ay may pangmatagalang epekto. Ang hindi pagprotekta sa ngipin pagkatapos uminom ng kalamansi juice. Marami sa inyo ang nagisip na sapat na ang regular na pag-inom ng kalamansi juice dahil ito ay mabuti, ngunit nakakalimutan na ang asid sa kalamansi ay maaring direktang makaapekto sa enamel ng ngipin. Nakasalamuha ko ang kaso ni Lola Marta, 67 taong gulang, na nagpapanatili nga ugaling ang pag-inom ng kalamansi juice araw-araw sa loob halos ng isang taon. Ang nakalulungkot ay hindi siya nagmumok pagkatapos uminom. Ang resulta ay nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng ngipin at hirap kumain ng mainit o malamig na pagkain dahil sa pagkasira ng enamel. Mula sa profesional na pananaw, palagi kong pinapayuhan kayo na pagkatapos uminom ng kalamansi juice, kailangan agad na magmumug ng malinis na tubig at kung maaari, gumamit ng straw upang mabawasan ang direktang kontak sa ngipin. Bukod pa rito, isang napakahalagang prinsipyo ay huwag magsipilyo agad pagkatapos uminom. Dahil sa oras na ito, malambot ang enamel ng ngipin at ang pagmamasa ay maring magdulot ng mas matinding pinsala. Maghintay ng mga 30 minuto upang maging stable ang enamel ng ngipin bago maglinis ng ngipin. Matapos maunawaan ang mga pagkakamaling dapat iwasan, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang prinsipyo na madalas na hindi napapansin ng marami. Ang paraan ng paghahanda ang nagpapasya sa malaking bahagi ng bisa. Marami ang naglalagay lamang ng katas ng kalamansi at inisip na sapat na ito. Ngunit sa katotohanan, ang pinakamahalagang bahagi ay nasa balat at sa puting fiber layer. Dito matatagpuan ang maraming pectin at mahalagang plant compounds na sumusuporta sa regulasyon ng blood sugar. Kung gagamitin lamang ang katas, hindi ninyo namamalayan na nawawala ang malaking bahagi ng nutrients. Mula sa aking karanasan, ang pinakamahusay na paraan ay hugasan ng mabuti ang kalamansi, pagkatapos ay i-blend ang buong prutas kasama ang maligamgam na tubig. Ang temperatura ng tubig ay dapat na sapat, hindi masyadong mainit upang maiwasan ang pagkawala ng vitamin C. Kapag uminom, dapat dahan-dahan, hindi masyadong mabilis upang makaroon ng panahon ang katawan na umangkop. At lalo na, huwag kailanman inumin ang purong katas ng kalamansi dahil hindi lamang ito nakakapinsala sa tiyan kundi nakakaapekto rin sa ngipin. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ang numero 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog at de kalidad na pamumuhay araw-araw. Ika-4 na bahagi. Ang ginintuang oras at ang 90 Day Body Transformation Journey. Kailan dapat inumin ang kalamansi juice upang makamit ang pinakamainam na resulta? Ito ay isang tanong na tila simple ngunit napakalaki na epekto sa resulta na matatanggap ninyo. Mula sa siyentipikong pananaw na pinasama sa praktikal na karanasan ng maraming taon sa pangangalaga ng kalusugan ng matatanda, napansin ko na ang maling oras na pagkamit ay maring makpababa na bisa at magdulopan nga ng negatibong
epekto iyong sa ilang nutritional analysis na pinasama-sama at inilapat sa kondisyon ng pamumuhay sa Pilipinas. Kapah, uminom ngang kalamansi juice sa umaga, lalo na mga 20 hanggang 30 minuto pagkatapos gumising at bago kumain. Ang kakayahan ng pag-absorb ng vitamin C at bioactive compounds ay umabot sa pinakamatas na antas. Ito ang oras na ang katawan ay kakagaling lamang sa isang gabi ng pahinga. Ang digestive system ay nasa estado ng kahandaan, tulad ng lupa na binuwak upang tumanggap ng nutrients. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Hindi lahat ay angkop sa pag-inom ng walang laman ang tiyan. Ang mamay kasaysayan ng gastritis, stomach ulcers o gastroesophageal reflux, GERD, ay dapat na iwasan ang pag-inom ng kalamansi juice kapag walang laman ang tiyan sa kasong ito. Ang litas na solusyon ay ang paggamit pagkatapos kumain ng mga 10 hanggang 15 minuto o sa pagitan nga pagkain kapag mayroon ng natural na proteksyon ang tiyan. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nagpapahintulot sa atin na sundin ang isang pangkalahatang formula, kundi kailangan nating makinig sa katawan tulad ng pakikinig sa isang matagal ng kaibigan. Kasabay nito, pagkatapos uminom, mangyaring magmumugmalinis na tubig upang protektahan ang enamel ngipin. At kung sensitibo ang ngipin, ang paggamit ng straw ay isang napakahalagang pagpipilian. Sa puntong ito, alam kong may isang pamilya na tanong na lumalabas sa isip nga, marami sa inyo, kung sisimulan ko ngayon, gaano katagal bago makita ang resulta? Sasabihin ko ng totoo, ito ay isang tanong na halos lahat ng pasyente ay natatanong. Ngunit ang nakalulungkot ay marami ang sumusuko ng masyadong maaga, hindi dahil hindi epektibo ang pamamaraan, kundi dahil sa maling pag-asa sa oras. Ibabahagi ko sa inyo ang isang 90-day journey na hindi batay sa purong teorya, kundi sa mga resulta ng obserbasyon mula sa maraming tunay na pasyente. Sa unang 2 linggo, maaring hindi kayo makakita ng malinaw na pagbabago sa timbang o blood sugar levels. Ito ang yugto kung saan pinakamadali mawala ng pag-asa ang marami. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, mapapansin ninyo ang napakabanayad na mga senyales tulad ng pakiramdam ng pagaan ng tiyan, mas malinaw na pag-iisip sa umaga, at mas malalim na pagtulog. Sinusubaybayan ko ang kaso ni Mang Jose, 65 taong gulang mula sa Ilocos. Pakaraan ng 1 linggo, sinabi ni Mang Jose na wala siyang nakikitang pagbabago, ngunit ng turuan siyang magtala sa 2 linggo, napansin niya na mas kaunti ang kanyang kabag. Mas masarap ang kanyang pagkain at hindi na siya napapagod sa hapon. Ito ang yugto kung saan ang katawan ay tahimik na nag-adjust mula sa loop. Ayon sa metabolic studies, sa loob ng unang 14 na araw, ang aktibidad ng digestive enzymes ay maring tumaas ng malaki, ngunit ang mga pagbabagong ito ay hindi pamalinaw na nakikita sa timbang o sa resulta ng laboratorio. Pagsapit ng 3 at 4 na linggo, nagsisimulang maging mas malinaw ang pagbabago. Ito ang oras na ang katawan ay umangkop na at nagsisimulang tumuhon sa ginagawa ninyo. Isa pa sa aking nga pasyente, si Aling Celia, 60 taong gulang, ay naulat na ang kanyang fasting blood sugar ay bumaba mula sa humigit kumulang 140 mg DL patungo sa mas stable na antas, at kasabay nito, lumiit ang kanyang baywang kahit hindi gaanong bumaba ang timbang. Ito ay nagpapakita ng isang napakahalagang katotohanan. Ang visceral fat ay pinoproseso at ito ang pinakamapanganib na uring taba na kailangang alisin. Ayon sa mga datos ng pananaliksik, ang pagbaba lamang ng ilang sentimetro sa baywang ay nakakatulong na mabawasan ng malaki ang panganib ng cardiovascular disease. Isang napakahalagang salik para sa mga nasa edad na 50 pataas. At kapag pumasok kayo sa 2 buwan hanggang 3 buwan, ang mapagbabago ay magiging napakalinaw na mararamdaman ninyo mismo sa buong katawan at isip. Naalala ko ang kaso ni Mang David, 62 taong gulang, na may medyo mataas na HbA1c level.
pakaraan nga humijit kumulang 90 araw ngang paktitiyaga, pinaksamaang tamang peg-inom nga kalamansi juice at pag-adjust ng dieta, ipinakita nam nga resulta ng pagsusuri na bumaba ng malaki ang index na ito, lumiit ang baywang, bumaba ang timbang at lalo na naging mas positibo ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na lagi kong naalala, hindi ako bumata, kundi ang aking katawan ay naibalik sa tamang estado nito. Ang gusto kong tandaan ninyo ay hindi ang mga numero, kundi ang prinsipyo sa likod nito. Ang katawan ay laging may kakayahang mapagaling sa sarili kong bibigyan ng tamang kondisyon. Ang kalamansi juice ay isang tool lamang, ngunit ang mahalagang salik ay ang pagtitiyaga at tamang kaalaman. Sa paglalakbayng pangangalagaan kalusugan sa pagtanda, ang pinakamahalaga ay hindi ang paghahanap ng isang mahiwagang pamamaraan, kundi ang pagpapanatilingang maliliit. Ngunit tamang ugali araw-araw, kung kayo ay sapat na matiyaga, hindi kayo bibiguin ng katawan. At ang 90 araw ay hindi ang katapusan, kundi simula lamang para sa isang mas maluso at matatak na buhay. Ikalimang bahagi, tatlong perpektong kombinasyon sa kalamansi. Mga mahal ko, ang kalamansi mismo ay isang pagkain na nagtataglay ng maraming mahalagang biological na halaga. Ngunit sa modernong agham ng nutrisyon, lagi nating binibigyang diin ang isang mahalagang prinsipyo, ang tamang kombinasyon ay maaaring lumikha ng epekto na higit pa sa bawat individual na sangkap. Ito ay katulad din sa buhay. Ang isang tao na marunong makasama ang tamang tao sa tamang oras ay makakakuha nga mas malaking lakas mula sa praktikal na karanasan at malawakang inilapat na pananalisis sa nutrisyon. Ibabahagi ko sa inyo ang tatlong kombinasyon na parehong pamilyar at nagbibigay na malalim na epekto sa kalusugan ng mga nasa edad na at matatanda. Ang unang kombinasyon ay ang kalamansi at luya, isang pamilyar na pares ngunit nagtataglayng halaga na hindi pagganap na naunawaan ng marami. Ang luya ay matagal nang itinuturing na isang halamang gamot na may mainit na katangian na tumutulong sa katawan na labanan ang sipon at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Samantala, ang kalamansi ay mayaman sa vitamin C at antioxidants. Kapag pinaksama ang dalawang sangkap na ito, ang ginero sa luya kasama ang vitamin C, ay lumilihanga isang mekanismo na sumusuporta sa pagpapalakas na immune system at pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Sa pagsubaybay sa maraming matatanda, napansin ko na ang mga nakpapanatili na ukali na pakinom ng maliham-ham na tubig na may kalamansi at luya sa umaga ay kadalasang may mas matatag na resistensya at mas kaunti ang sipon kapag nagbabago ang panahon, lalo na sa tagulan o kapag madaling humina ang katawan. Ang isang basong maligamgam na kalamansi luya juice ay hindi lamang nakakatulong na painitin ang katawan kundi na bibigay din na pakiramdam ng ginhawa tulad ng paalaga mula sa loob, hindi lamang panlabas na paiwas sa sakit. Ang ikalawang kombinasyon ay ang kalamansi at cinnamon, isang kombinasyon na nagtataglay nege balanse sa pagitan nege paglilinis at sirkulasyon. Ang cinnamon sa tradisyonal na gamot ay itinuturing na isang halamang gamot na may kakayahang magpainit, sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo at nagbabawas ng pakiramdam na panlalamig ng kamay at paa, isang napagkakaraniwang problema sa mga matatanda. Mula sa siyentipikong pananaw, ang cinnamon ay naglalaman ng mga compound na nakakatulong na mapabuti ang elasticity ng blood vessels at sumusuporta sa regulasyon nege, sirkulasyon kapag pinagsama sa kalamansi. Ang isa ay gumaganap bilang taga-suporta sa paglilinis, ang isa naman ay nagpapabilis ng sirkulasyon, kaya lumilihang isang maayos na epekto sa vascular system. Nakasalamuha ko ang kaso ni Mang Juan, halos 70 taong gulang, na madalas na nilalamig ang kamay at paa at hindi malalim ang tulo, pakaraan ngang ilang panahon ngang pagpapanatilingang
Ugali ngang paginom ngang maligamgam na tubig na may kalamansi at isang maliit na hiwaing tinamon araw-araw. Ibinahagi ni Mang Juan na mas mainit ang kanyang katawan, mas malinaw na bumuti ang kanyang tulog, at mas kalmado ang kanyang kalooban. Ipinapakita nito na minsan ang maliliit na pagbabago ngunit tama ay nabibigay ngang malaking halaga. Ang ikatlong kombinasyon at ang kombinasyon na personal kong pinahahalagahan ay ang kalamansi at green tea. Ito ay isang pagpipilian na partikular na angkop para sa mga interesado sa timbang at energy metabolism. Sa green tea, mayroong catechins, isang bioactive compound na malawakang pinag-aralan dahil sa kakayahang sumuporta sa pagsunog ng taba at pagpapabuti ng metabolismo. Gayunpaman, ang hindi alam ngang lahat ay ang kakayahan ng katawan na mag-absorb ng catechins ay lubang tumataas kapag may presensang vitamin C mula sa kalamansi. Sa madaling salita, kapag nakdagdag kayo ng kalamansi sa green tea, hindi lamang dalawang makahiwalay na benepisyo ang matatanggap ng katawan, kundi ina-optimize din ang kakayahan nitong gamitin ang nutrients na tumutulong sa mas epektibong prosesong metabolismo. Sa katotohanan, marami ang nakapansin na mas magaan ang kanilang katawan, mas kaunti ang naipon na taba sa tiyan, at natural na nabawasan ang pakiramdam ng gutom ng regular na umiinom ng green tea na may kalamansi. Ito ay isang napakaangkop na paraan para sa mga matatanda dahil hindi kailangang pilitin o mag-diet ng matindi ngunit sinusuportahan pa rin ang pagkontrol ng timbang sa matata na paraan. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring makomento ang numero 4 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog at dekalidad na pamumuhay. Araw-araw. Ika-6 na bahagi. Mga grupo ng tao na kailangang maingat sa painom nga kalamansi juice mga mahal ko bago ninyo desisyonan na gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na ugali ang kalamansi juice. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay ng prangka ngunit may pananagutan. Walang anumang pagkain na mabuti para sa lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon, ganun din ang kalamansi juice, bagaman nakbibigay ng maraming benepisyo, kung gagamitin sa maling tao o sa maling paraan, ito ay maring maging double-edged sword. Sa buong panahon ng aking pagtatrabaho sa mga pasyenteng matatanda, nakita ko na hindi kakaunti ang mga kaso na nagdusa dahil lamang sa pag-isip na ang natural ay laging ligtas. Kaya naman, kung kabilang kayo sa isa sa mga grupo sa ibaba, mangyaring maingat ng lubos at unahin ang pagkonsulta sa doktor bago gumamit. Ang unang grupo ay ang mga may kasaysayan ng bato sa bato o may panganib na magkaroon ng bato sa bato. Ang kalamansi ay naglalaman ng mga compound na may kaugnayang sauk sa large metabolism. Kapag ilabis na naipong sa katawang, lalo na sa mas sensitibong individual, tumataas ang panganib na magkaroon ng calcium, oxalate kidney stones. Nakasalamuha ko si Mang Pedring, 68 taong gulang, matapos malutas ang kanyang bato sa bato dahil narinig niyang maganda ang kalamansi juice. Ininom niya ito araw-araw sa medyo mataas na dosis. Pagkaraan lamang na maikling panahon, nakaranas siyang pananakit ng likod at hirap sa pag-ihi. Ipinakita ngang mga resulta nga pagsusuri na muling nabuo ang bato. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi ibig sabihin na kung maganda ay marami ang gagamitin, kundi kailangang gamitin sa tamang tao, sa tamang dosis. Ang ikalawang grupo ay ang may gastroesophageal reflux, GERD, chronic, gastritis o ulcer. Sa mga individual na ito, mahina na ang lining ng tiyan at esophagus at madaling mairitate. Ang citric acid sa kalamansi kapag pumasok ay maring makpataas na pakiramdam ng panunok, heartburn at sakit sa itaas na bahaging tiyan. Sinusubaybayan ko ang kaso ni Aling Nena, 63 taong gulang. Dahil sa maling pag-unawa na ang kalamansi ay maring mag-neutralize ng acid, ininom niya ito nang walang laman ang tiyan. Ang resulta ay pagkaraan lamang na maikling panahon, lumala ang sintomas ni reflux na lubhang nakaapekto sa
kanyang tulok at pangaraw-araw na pamumuhay. Kaya naman, sa grupong ito, ang prinsipyo ay huwag basta-basta gumamit o kung gagamitin man, kailangan ayusin ang oras at konsentrasyon ng maayos. Ang ikatlong grupo ay ang mga uminom ng anticoagulant o blood thinner medications. Ito ay isang grupo na kailangang maging partikular na maingat dahil ang dieta ay maaring direktang makaapekto sa bisang gamot. Ang ilang sangkap sa kalamansi ay maaring magdulot ng hindi direktang epekto sa prosesong blood clotting na nagpapabago sa bisang paggamot. Nakasalamuha ko si Mang Delphine, may 70 taong gulang, na uminom ang anticoagulant medikasyon. Matapos, basta-basta magdagdag ng kalamansi juice araw-araw, naging abnormal ang kanyang blood clotting index. Ang panganib dito ay hindi laging malinaw ang mga pagbabagong ito, ngunit nagtatago nga ang malaking panganib. Kaya naman, ang anumang pagbabago sa dieta sa kasong ito ay nangangailangan ng pahintulot ng doktor na nagpapagamot. Ang ikapat na grupo ay ang mga buntis o nagpapasuso. Sa yugtong ito maraming pagbabago ang nagaganap sa hormonal at digestive system ng babaye na nagiging mas sensitibo. Kung hindi tama ang paggamit ng kalamansi juice, maaring magdulo ito ang iritasyon sa tiyan, indigestyon o makaapekto pasagana sa pagkain. Nakasalamuha ko ang kasong isang batang ina na gumamit ng kalamansi juice upang mabawasan ang pagduduwal ngunit nakaranas ng matagal na discomfort. Bukod pa rito, kapag nagpapasuso, ang pagbabago sa lasaang gatas ay maaari ring magdulot ng mahinang pagpapakain o pagiging maselan ng sanggol. Kaya naman, kailangang isaalang-alang ng mabuti ang grupong ito at gamitin lamang kung talagang angkop. Ang ikalimang grupo ay ang mga may allergy sa citrus fruits. Ang nakakagulat ay, hindi lahat ay alam na may allergy sila hanggang sa maganap ang reaksyon. Ang mga sintomas ay maaring mula sa banayad tulad ng pangangating labi, pananakit ng lalamunan, hanggang sa mas malala tulad ng hirap sa pahinga o systemic reaction. Sa katotohanan, nakasalamuha ko ang mga kaso kung saan mabilis na nangyari ang reaksyon pagkaraan lamang ng ilang minuto ng paggamit. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakagamit kailanman o nagdududa na sensitibo ang inyong katawan, subukan sa napakaliit na dami at maingat na subaybayan ang reaksyon ng katawan. Ang ika-6 na grupo ay ang mga may mahinang immune system, kasalukuyang sumasailalim sa matinding paggamot sa sakit o may cancer. Sa mga kasong ito, ang lining ng bibig at digestive system ay kadalasang napakasensitibo. Ang acid sa kalamansi ay maaring magdulo ng pananakit, pamamaga, ulse, at makabawas sa kakayahang kumain, kaya nakakaapekto sa proseso ng pagaling. Higit pa rito, ang ilang pamamaraan ni paggamot ay maaring makipag-ugnayan sa maasangkap sa pagkain na nakpapababang bisang paggamot. Kaya naman, sa grupong ito, ang pinakamahalagang prinsipyo ay huwag basta-basta magdagdag ng anumang pagkain kung walang payo mula sa espesyalista. Mga mahal ko, ang gusto kong iparating dito ay hindi ang takot, kundi ang tamang kaalaman. Ang kalamansi juice, tulad ng anumang pagkain, ay may dalawang mukha. Maari itong maging isang kaibigan na sumusuporta sa kalusugan ngunit maari ring maging sanhingang pinsala kung gagamitin ng walang kaalaman. Ikapitong bahagi. Mga mapanganib na kombinasyon na dapat lubos na iwasan upang protektahan ang kalusugan bago ninyo gawing pang-araw-araw na ugali ang maligamgam na kalamansi juice. Kailangan kong ilaan ang bahaging ito upang bigyang diin ang isang bagay na may prinsipyo. Sa edad na 60 pataas, ang katawan ay hindi na kayang makamali at maayos sa sarili tulad ng dati. Ang bawat maliit na pagpipilian sa pagkain ay maaring magdulot ng malaking epekto. Hindi kakaunti ang mga kaso na nakasalamuha ko na napakita na ang isang kakulangan lamang sa kaalaman sa pagpapares ay sapat upang magdulot ng matagal na pananakit na tiyan, pagbabago sa presyon na dugo, pagkahilo, at maging ang paglalanamaga
sakit na tahimik na umiral. Ang unang pagkakamali at ang bagay na lagi kong pinakamatindi na babalaan ay ang pagpapares-en kalamansi juice sa gatas. Mula sa siyentipikong panunaw, ang citric acid sa kalamansi kapag nakasalamuha ang protina sa gatas ay magdudulot ng coagulation na lilihanang mahirap tunawin ng mga bukol sa tiyan. Sa mga kabataan, ang digestive system ay mas flexible kaya-kayang iproseso ito. Ngunit sa mga matatanda, kapag humina ang digestive enzymes, madaling magdulot ito ng kabag, pananakit ng tiyan, pagtatay, o matagal na digestive disorders. Nakasalamuha ko ang isang matandang lalaki na uminom lamang ng gatas pagkatapos. Uminom ng kalamansi juice na wala pang 1 oras at kinailangan niyang magdusa sa pakiramdam ng discomfort sa loob ng ilang araw. Ang nakakapagtaka ay marami. Ang simpleng nag-isip na, okay lang kung may kaunting agwat, ngunit sa katotohanan, sa isang humina na katawan, ang agwat na ito ay kailangang sapat na, mahaba at may malinaw na kamalayan. Kaya naman, lubos na iwasan ang paggamit ng dalawang ito ng makalapit, lalo na sa umaga kapag sensitibo pa ang tiyan. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pagpapares ng kalamansi juice sa beer, alak, isang medyo karaniwang maling akala. Marami ang naniniwala na ang kalamansi ay makakatulong sa hangover, ngunit mula sa physiological na pananaw, ito ay isang hindi kumpletong pag-unawa. Parehong ang alak at kalamansi ay may kakayahang mag-stimulate na lining na tiyan. Kapag pinaksama, lalo nitong pinapataas ang antas niya iritasyon. Ang resulta ay hindi lamang ang pakiramdam niya panunok, pagduduwal, pagkapagod, kundi sa pangmatagalan ay maring humina ang paggana ng atay at tiyan. Sa mga matatanda, ang mga organong ito ay humina na kaya ang pagdadaing stimulants ay parang pagpilit sa isang lumang makina na magtrabaho ng labis. Ang ligtas na prinsipyo na lagi kong pinapayuhan ay panatilihin ang agwat ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras at mas mabuti pa, lubos na bawasan ang paggamit ng ala at beer. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pag-inom ng kalamansi juice habang ginagamot ang sakit sa tiyan gamit ang gamot. Ito ay isang napakalinaw na kontradiksyon sa mekanismo. Ang gamot sa tiyan ay kadalasang may epekto sa pagbabawas o pag-neutralize ng asid upang magkaroon ng oras ang lining na gumaling. Samantala, ang kalamansi juice ay nagdaragdag ng asid sa katawan. Ito ay parang sinusubukan ninyong patayin ang apoy habang nakdarakdak na kasulina. Ang resulta ay ang pananakit na tiyan, reflux, at panunog sa likod na sternum ay maring hindi bumuti kundi magtagal pa. Nakasalamuha ko ang mga kasong pasyente na natataka kung bakit hindi gumaling ang kanilang sakit kahit regular silang umiinom ng gamot. At ang dahilan ay nasa isang ugali na tila napaka-inosente. Kaya naman, kung ginagamot ang sakit sa tiyan, ang anumang pagbabago na may kaugnayan sa kalamansi juice ay nangangailangan ng pahintulot ng doktor. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang pag-inom ng kalamansi juice sa parehong oras ng gamot sa presyon ng dugo habang walang laman pa ang tiyan. Ito ay isang medyo karaniwang ugali sa mga matatanda na may layuning linisin ang katawan sa umaga. Gayunpaman, mula sa biological na pananaw, ang asid sa kalamansi ay maring makapekto sa bilis na pau-absorb na kamu na naupapahiyap sa pau-control na epekto ng gamot. Hindi lamang iyon, ang kalamansi juice ay maaari ring magdulot ng bahagyang pagbabago sa electrolytes at presyon ng dugo sa maikling panahon. Kapag pinaksama sa gamot, tatas ang panganib na pagkahilo, pagkawala ng balance. Sa mga kabataan, ito ay maring isang panandaliang pakiramdam lamang, ngunit sa mga matatanda, ang isang pagkawala na balansa ay maring magdulot na pagkahulog at matinding pinsala. Kaya naman, ang mahalagang prinsipyo ay huwag kailanman uminom nege kalamansi, juice kasabay nege gamot sa presyon nege dugo, kundi kailangan pahiwalayin ang oras ng malinaw. At kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang nilalaman na ito, mangyaring
Magi 1 NG, komento NG, numero 6, sa ibaba, NG video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako rin sa inyong sariling kalusugan. Ikawalong bahagi, paghahambing ng kalamansi at katulad na prutas at ang matalinong pagpili mamahal ko sa bawat pagkakataon na nakatayo ako sa harap ng fruit stand. Madalas kong napapansin ang maraming tao na nag-alangan sa pagitan ng kalamansi, dalandan o iba pang citrus fruits tulad ng suha. Ang tanong na tila simple, alin ang mas mabuti, ay sa katunayan ay nagpapakitaan isang mas malalim na bagay. Naghahanap tayo ng pagpipilian na angkop sa ating katawan, hindi ang pinakamahusay na pagpipilian ng ganap. At ito mismo ang susi sa kalusugan sa pagtanda. Una sa lahat, kung titingnan mula sa pananaw ng nutritional science, maaari nating ihambing ang nilalaman ng vitamin C. Sa karaniwan, ang 100 gramo ng sariwang kalamansi ay naglalaman ng humigit kumulang 50 mg vitamin C. Samantala, ang mga katulad na prutas tulad nega, suha o dalandan ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 25 hanggang 30 mg. Nangangahulugan ito na ang kalamansi ay nagbibigay ng halos dobleng dami ng vitamin C. Gayunpaman, lagi kong iginigit sa aking mga pasyente na ang mataas na nutritional value ay hindi nangangahulugang angkop sa lahat ng katawan. Isang babae na si Aling Rosa, 65 taong gulang sa Cebu, ang nagbahagi na sa tuwing uminom siya ng kalamansi juice, ay nakakaramdam siya ng pananakit at discomfort sa tiyan, habang sa dalandan ay wala siyang nararamdaman. Ang dahilan ay nasa mataas na acidity ng kalamansi at ito ang salik na kailangang bigyang pansin ng mga matatanda. Minsan, ang mas banayad na pagpipilian ay ang mas matalino. Susunod, kailangan nating pag-usapan ang dalawang napakahalagang sangkap, pectin at hesperidin. Ang nga sangkap na ito ay gumaganap ng papel sa pagsuporta sa regulasyon ng blood sugar at metabolismo. Ipinapakita ng mga pagsusuri na ang balat ng kalamansi ay naglalaman ng mas mataas na dami ng pectin na maring umabot sa halos doble kumpara sa maraming katulad na prutas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga gumagamit ng buong kalamansi kasama ang balat ay madalas na nakakaranas ng mas malinaw na resulta sa pagkontrol ng blood sugar na kasama ko. Si Mang Lito, 60 taong gulang sa Davao. Sinubukan niya sa loob ng 2 buwan, isang buwan gamit ang suha, isang buwan gamit ang kalamansi. Ipinakita ng mga resulta na sa panahon ng paggamit ng kalamansi, mas stable ang kanyang blood sugar level. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na gusto kong maunawaan ninyo ay ang bisa na ito ay lumalabas lamang kung angkop ang katawan at ginamit ng tama, hindi nangangahulugang mas marami ang gamitin ay mas mabuti. Kung titingnan ang praktikalidad at ekonomiya, ang nga lokal na prutas ng Pilipinas tulad ng dalandan, suha o kalamansi ay may sariling bentahe, madali itong bilhin, abot kaya ang presyo at angkop sa panlasangang maraming matatanda. Ngunit ang kalamansi ay nananatili sa isang espesyal na posisyon dahil ito ay available sa buong taon, stable ang presyo at madaling ipare sa maraming paraan ng paggamit. Mula sa aking pananaw, hindi dapat tingnan ang isyu ng ganap na pagpapalit, kundi dapat itong tingnan bilang mga flexible na pagpipilian na nakakakumpleto sa isa't isa. Ang isa pang tanong na madalas kong natatanggap ay, talaga bang mas mahusay ang organic na kalamansi? Tungkol sa nilalaman ng vitamin, hindi gaanong malaki ang pagkakaiba, ngunit ang pangunahing punto ay nasa residue ng pestisidyo sa karaniwang kalamansi, lalo na kung gagamitin ang buong balat. Ang panganib ng residue ay kailangang isaalang-alang. Pinayuhan ko ang isang lalaki na si Ginong Arnel, 55 taong gulang, na kung gagamitin lamang ang katas-ang karaniwang kalamansi ay katanggap-tanggap pa rin. Ngunit kung i-blend ang buong balat, mas mainam na unahin ang organic na kalamansi o kailangan hugasan ng mabuti gamit ang tubig alat at suka.
Hindi ito pagiging masalan, kundi ang kinakailangang pag-ingat upang protektahan ang kalusugan sa pangmatagalan. Kaya sa huli, alin ang pinakamahusay na pagpipilian? Ang aking sagot ay laging napakalinaw. Walang pinakamahusay na pagpipilian, tanging ang pinakaangkop na pagpipilian. Kung ang layunin ninyo ay suportahan ang regulasyon ng blood sugar, mapabuti ang metabolismo, at kaya ang katawan ang asim, kung gayon ang kalamansi, lalo na kung gagamitin ang buong balat, ay magiging isang napaka-epektibong pagpipilian. Sa kabilang banda, kung sensitibo ang inyong tiyan, mas angkop ang mas banayat na prutas tulad ng dalandan. Personal kong pinapayuhan ang mga pasyente na magpalit-palit sa paggamit ng iba't ibang uri dahil ang katawan ng tao ay hindi nangangailangan ng isang pinagmumulan ng nutrisyon, kundi nangangailangan ng pagkakaiba-iba at balanse. Panghuli, isang salik na madalas na binabalewala ng maraming ngunit direktang nakakapekto sa nutritional value ay ang paraan ng pag-iimbak. Ang vitamin C ay isang sangkap na madaling masira kung nakalantat sa hangin at hindi tamang temperatura. Kung iwan ninyo ang kalamansi sa ordinaryong kapaligiran, pakaraan lamang ng ilang araw, ang dami ng vitamin ay maaaring mabawasan ng malaki. Ang pinakamahusay na paraan ay iimba sa ref, ilagay sa selyadong bag o selyadong lalagyan. Kapag hiniwa na, kailangan balutin ng mayos at gamitin sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kung iwan ng masyadong matagal sa hangin, mabilis na magaganap ang proseso ng oksihenasyon at mababawasan ang nutrients. Isang babae na si Aling Nelia, 66 taong gulang sa Laguna, matapos ilapa ang paraan ng paimba na ito ay nakabahagi na mas tumagal ang kanyang sariwang kalamansi at mas napanatili ang lasa nito. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon komento. Iyon ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayong mahusay na kaalaman at nakita ninyo itong kapakipakinabang. Ikasiyam na bahagi, sagot sa mga tanong tungkol sa intermittent fasting at mga karaniwang maling akala mga mahal ko sa buong proseso ng aking pagbabahagi tungkol sa benepisyo ng kalamansi juice. May isang bagay akong napaktanto ng napakalinaw, ang mas simple, mas madaling maintindihan ng mali, at kaya naman, ngayong araw, gusto kong maglaan ng oras upang sagutin ang mga tanong na paulit-ulit kong naririnig sa loob ng maraming taon ng aking pagtatrabaho sa mga nasa edad na at matatanda, hindi upang magbigay ng mahigpit na sagot, kundi upang mas maunawaan ninyo at makagawa ang tamang pagpili para sa inyong sarili. Ang unang tanong na kinagigiliwan ng marami sa inyo ay, nagsasagawa ako ng 16,8. Intermittent fasting, maaari ba akong uminom ng kalamansi juice sa panahon ng fasting? Ito ay isang napakatalinong tanong mula sa biolohikal na pananaw. Anumang bagay na nagpapagana insuling ay maaaring makazira sa estado fasting. Gayunpaman, ang purong kalamansi juice ay naglalaman lamang ng napakababang dami ng enerhiya, humigit kumulang 6 hanggang 8 calories. At ipinapakita ng metabolic studies na ang antas na mas mababa sa 10 calories ay halos hindi nadudulot ng makabuluhang tugon ng insulin. Kaya naman, ang aking sagot ay maaaring gamitin ngunit sa tamang paraan. Nangangahulugan ito na dapat lamang kayong uminom ng diluted na kalamansi juice nang walang asukal, walang pulot-pukyutan at gamitin sa layunin ng banayad na pagsuporta sa katawan. Pinayuhan ko ang isang babae na si Aling Josie, 58 taong gulang sa Quezon, na pasamahin ang dalawang pamamaraan na ito. At ang pinakamahalagang bagay na kanyang napagtanto ay hindi ang mabilis na pagbaba ng timbang, kundi ang pagaan ng kanyang katawan at ang pakiramdam ng kontrol sa kanyang sarili, at iyon ang tunay na halaga. Ang ikalawang tanong ay, ang pagdaragdag bang yelo sa kalamansi juice ay magpapawala ng vitamin C? Ito ay isang karaniwang maling akala. Sa katotohanan, ang vitamin C ay nasisira ng mataas na temperatura, hindi ngang mababang temperatura. Sa kabaliktaran, ang malamig na kapaligiran
ay nakakatulong pa nga na protektahan ang vitamin ng mas mabuti. Kaya naman, mula sa siyentipikong pananaw, lubos kayong makakainom ng malamig na kalamansi juice. Gayunpaman, mula sa pananaw ng pangangalaga ng kalusugan ng mga matatanda, gusto kong magdagdag ng isang mas mahalagang bagay kung paano tumugon ang inyong katawan ang siyang mahalaga. Isang matandang lalaki na si Mang Delfin, 70 taong gulang sa Palawan, ang nabahagi na sa tuwing umiinom siya ng malamig na kalamansi juice ay sumasakit ang kanyang lalamunan at nakakaramdam siyang discomfort. Nang lumipat siya sa maligamgam na tubig, nawala ang lahat ng sintomas. Ipinapakita nito na walang ganap na tama o mali, tanging ang angkop o hindi angkop sa inyong konstitusyon. Ang ikatlong tanong, ang pag-inom ba ang kalamansi juice bago matulog ay nakakatulong sa mas mahusay na paglilinis and atay? Ito ay isang konsepto na tila makatuwiran ngunit hindi ganap na tumpak. Ang ating atay ay isang kamangha-manghang organ. Patuloy itong nagtatrabaho 24 oras bawat araw nang hindi nangangailangan ng anumang espesyal na senyales mula sa kalamansi juice upang simulan ang paglilinis. Ang pag-inom ng kalamansi juice sa gabi ay maaring magbigay ng ilang banayad na benepisyo ngunit maaari ding magdulot ng disbentaha kung hindi angkop. Sa gamay gastroesophageal, reflux o sensitibong digestive system, ang kalamansi juice sa gabi ay maaring magdulot na panunog, discomfort o insomnia. Isang matandang lalaki na si Mang Rogelio, 64 taong gulang sa Leyte, ang nakaranas ng ganitong sitwasyon at bumuti lamang ng ayusin niya ang oras ng pag-inom. Kaya naman, ang aking payo ay uminom ng kalamansi juice mga 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan at hindi bababa sa 2 oras bago matulog upang makaroon ng oras ang katawan na umangkop at hindi mastimulate habang nagpapahinga. Ang ika-4 na tanong na madalas kong naririnig, lalo na mula sa kababaihan, ay nakakatulong ba ang pag-inom kalamansi juice na paputin ang balat? Sa siyentipikong pananaw, ang vitamin C ay gumaganap ng papel sa pagpigil sa proseso na pagbuo ng melanin, kaya nakakatulong na having mas maliwanag ang balat sa paglipas ng panahon, ngunit kailangan ninyong maunawaan na ito ay isang mabagal at sumusuportang proseso, hindi isang milagro. Isang babae na si Aling Gloria, 53 taong gulang sa Cavite, ang nagbahagi na pagkaraan ng ilang buwan ay naramdaman niyang mas maluso at pantay ang kulay ng kanyang balat ngunit walang malinaw na pagbabago sa pagputi tulad ng inaasahan. At kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang babala, lubos na iwasan ang direktang pahit ng katas ng kalamansi sa balat at pagkatapos ay lumabas sa araw. Ang asid sa kalamansi kapag pinagsama sa ultraviolet rays ay maaaring magdulo ng phototoxic dermatitis na humahantong sa sunok at matinding pinsala. Ginagamot ko ang kaso ng isang ginang mula sa bohol na kinailangan ng maraming buwan upang gumaling. Kaya naman, ang pagpapaganda ay kailangang kasamang kaalaman, hindi maaring umasa sa mouth-to-mouth tips na hindi napatunayan. Mga mahal ko, pagkatapos ng lahat ng ating pinagsamahan, gusto kong anyayahan kayo na pumasok sa isang maliit na paglalakbay na maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang 30-day Kalamansi Challenge. Bakit 30 araw? Dahil ayon sa behavioral research, ang 21 araw ay nakakatulong sa pagbuo ng ugali and ngunit ang 30 araw ay nakakatulong upang maging natural na bahagi ng buhay ang ugali. Nakita ko na maraming tao ang nagbago hindi lamang sa timbang o health indicators, kundi maging sa kanilang kaluban at kung paano nila tinitingnan ang buhay. Upang maging makabuluhan ang paglalakbay na ito, pinapayuhan ko kayo na mahanda ng isang maliit na notebook at gawin ang isang napakasimple ngunit napakalakas na bagay, ang matala araw-araw. Bawat umaga, isulat ang mga sumusunod, fasting blood sugar kung masusukat, timbang ng katawan, baywang sa posisyon ng pusot, pakiramdam ng katawan sa araw, at kung nakainom ng kalamansi juice o hindi. Ang gawain ito ay tumatagal,
Lamang na ilang minuto ngunit nakakatulong sa utak na magkaroon ng motibasyon at nakatulong sa inyo na makita ang pagbabago ng malinaw. Sinabi ko na sa maraming pasyente na ang kalusugan ay hindi nakbabago sa isang araw ngunit tiyak na magbabago kung kayo ay matiyaga araw-araw. Kapag natapos ninyo ang 30 araw, ang matatanggap ninyo ay hindi lamang ang numero sa timbang o ang resulta ng laboratorio, kundi ang paniniwala na kaya ninyong baguhin ang inyong sariling buhay. At kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang mga ibinabahaging ito, mangyaring ipamahagi ito sa mga nakapaligid sa inyo, maaring ito ay isang kapamilya na nababahala sa blood sugar o isang kaibigan na nahihirapan sa timbang. Minsan, ang isang maliit na ugali na ibinahagi sa tamang oras ay maring maging isang malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Nagpapasalamat ako sa inyo sa matiyagang pakikinig. Ang nais ko ay hindi ang mga numero o views, kundi ang tunay na kumilos kayo at maramdaman ang pagbabago. Kayo bukas o mas mabuti pa ngayon na. Isang simpleng basong kalamansi juice, ngunit kung gagamitin ng tama, ay maaring maging simulangang isang malusog, mapanuri, at mas ganap na pamumuhay. Naniniwala ako na lubos ninyo itong magagawa. Naway lagi kayong malakas, mapayapa, at mahaba ang buhay.